Naranasan nyo na ba yung bigla na lang na-stuck up yung gulong nyo? Pero hindi naman siya nakapreno. So share ko lang din tong video na to para magka-idea kayo in case mangyari din sa inyo yung nangyari sa akin. Magandang araw! So ngayong araw nga ay kauwi ko lang galing trabaho. Bali pumasok ako ng 24 hours duty, pero bago ako pumasok noon ginamit ko pa tong motor na to papunta sa EB sa 13 at ayun nga medyo madumi pa siya. So hindi ko pa nalilinisan. Tapos normal lang, pinarada ko siya, pinatay ko yung makina. Then nung gagamitin ko na siya ulit, eto na yung problema. Hindi ko na siya maitulak at stock up na yung gulong niya. Hindi ko pa alam kung anong naging problema ng tong mga oras na to. So nagtataka ako, normal ko naman siya nagamit, as in walang problema, hindi naman siya nakapreno. Tapos ayan, bigla na lang na-stock up yung gulong. So iniisip ko naman, wala naman akong ginalaw doon sa kabilang side or doon sa pipe mugs na side. So dito lang ako magbubukas sa panggilid. Dahil dyan lang naman ako may ginalaw nung bago ako bumaba ng Talisay, Batangas. So ito, pakita ko lang din sa inyo na hindi siya nakapreno. Medyo maliit lang talaga yung play niya kasi naka-hydraulic brake ako. So ito, bukas na lang din ako ng panggilid. Iniisip ko talaga niyan kung ano kaya naging problema kasi hindi naman talaga normal na nangyayari to sa motor ko. As in, first time to nangyayari sa akin na bigla na lang nag-stock up yung gulong sa likod. Lalo na, kaayos ko lang ng panggilid or kalilinis ko lang at na-check ko lahat ng gamit ko na wala namang problema yung mga pyesa dyan. So yun, nakakapagtaka lang din. So ito nga nung nabuksan ko na, yan, naka-stock up na nga yung clutch bell. So hindi ko pa alam yan kung anong problema. So sabi ko nga buksan ko na lang din. Kasi sa pulley side malamang wala namang problema dahil naikot naman ng maayos yung pulley. At eto na nga nung nahugot ko yung bell. So nakita ko na kagad na meron siyang tama. So yan, may tama siya nung clutch housing. At isa pa nga sa napansin ko dyan ay itong nut ng clutch housing. Normally kasi yung torque drive side ay nakaangat or mas lubog yung nut na yan kaysa sa nakikita natin ngayon na pantay. So iniisip ko na lumuwag yan, sana yun lang rin ang problema. So dito natanggal ko na yung drive phase sa kabila at natanggal ko na nga rin yung belt at ayan medyo maluwag nga yung nut. So gutin ko na lang din to tapos tanggalin ko yung nut na yan. Ayan, umiikot na rin naman yung gulong ng maayos. So ayan, mukhang yun lang din yung problema, sana yun lang din, check natin. So dito nga ay binabaklas ko na yung mga pyesa at dito naman ay binabalik ko na. So na-check ko na lahat ng mga pyesa, okay naman siya lahat. So malamang sa malamang lumuwag lang talaga yung nut na yan. So yan, hinigpitan ko na siyang mabuti dyan. At dahil nga binuksan ko na rin naman yung paggilid ay nilinis ko na lang rin siya ulit. So ayan, malinis na nga yung clutch lining. So ayun, pa-starting ko lang siya ulit. Tapos kapag okay na lahat, so ibig sabihin nyo lang talaga yung naging problema, lumuwag lang yung nut ng clutch housing. So kung mangyari din sa inyo to, at least meron kayong idea. Mas okay kung hindi mangyari, pero kung mangyari man, at least ayan, nakita nyo na dito na yun lang naman yung naging problema. At sana ganun lang din yung maging problema sa inyo. So pa-start tayo. So ayun, all goods na. Hanggang dito na lang po yung video. Maraming salamat po sa lahat ng nanood.